Such a perfect time. Oh, you lift me higher, higher, lighting up my way. Everything is brighter, brighter. Wonderful, how beautiful, dreams of your name of every name, Jesus. And sa pagpapatuloy po natin, again, basahin po natin ang Philippians 3 verse 7. Sabi po, but whatever was to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having righteousness of my own that comes from the law, but what which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. I want to know Christ and the power of resurrection and the fellowship of sharing in the suffering, become like him in his death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. And once again, sinasabi po dito na sa ating mga buhay, na anumang bagay po sa ating mga sarili, ano man yung meron sa atin ngayon, ano man yung pong mga inilagay po para sa atin, mga pagpapala at anumang meron na inilagay ng Diyos, ano pong sinabi ni Pablo? Ito ay pinapasawalang wala nang kwenta para sa akin, sapagkat bakit? Ano po yung sinabi niya? Ang nais ko na lamang ay mapapurihan at ang Diyos lamang ang maitaas ko. And dito nga po, ano yung kinoconsider niya lang? Yung kataasan, yung kaluwalhatian, kung anong meron si Kristo. Bakit po? Ano po ba ang kalugihan natin? What is our loss if Christ in us? Ano po ba yung kalugihan natin kung si Jesus ay mawawala sa atin? Alam naman po natin that kung nasa atin po ang Panginoong Hesukristo, everything we have, ano man mga bagay, baliwala yon. Ngunit kung si Kristo po ang nasa atin, alam po natin, kumpleto tayo. That Christ is enough, that Christ complete us, ano man yung mga bagay na pagkukulang natin, ano man yung mga bagay na hindi natin nagawa, ano pa yung mga bagay na hindi po natin napagtagumpayan, ang Diyos sa panahon pong nasa atin ay siyang magbibigay po sa atin ng katagumpayan, sapagkat ito ang tanging kayamanan na meron tayo. Sa panahon na nasa atin ang Panginoong Hesukristo, ang Diyos po ang patuloy na magbibigay ng lahat sa atin. Kung bakit, ano niyo po ang sinabi ni Pablo before, natutunan ko na ako ay walang-wala. Naranasan ko na ako ay sagana. Naranasan ko na ako ay meron lahat. Naranasan ko na ako'y magpalutang-lutang ilang araw sa dagat. At lahat ng yon ay naging kalakasan niya. At lahat ng yon ay patuloy na naging sa kanyang puso ay nagkaroon ng isang matibay na pananampalataya, sapagkat alam niya sino ba yung kanyang pinaglilingkuran. Sino ba yung kanyang sa panahong yon ay nakikilala niya at hindi siya nagpapapigil sa lahat ng bagay. Kaya nga sinabi niya, ano man ang meron ako ngayon, ito may katagumpayan, ito may kayamanan, karangyaan, o anumang meron, I count it loss. Sapagkat sapat si Jesus.
At kung si Jesus ang hindi maaring mawala, si Jesus sapat na. Kaya nga, ano po sinabi dito? And be found in Him, not having righteousness of my own that comes from the law, but which is through faith in Christ. The righteousness that comes from God is my faith. Ano po yung tinuturo po sa atin dito? Yung righteousness. Ano po yung nagkaroon si Pablo at si Kristo? Si Pablo ay nagkaroon ng right relationship sa ating Panginoon. That everything na meron sa kanya, alam niya na dahil si Kristo ay nasa kanya, dahil si Kristo ay nasa kanyang sarili, meron siyang maayos na relasyon, kompleto na, maayos na. Hindi na niya makikita ang kanyang sarili na kawawa, hindi na niya makikita ang kanyang sarili na siya ay pinabayaan. Bakit? Ang Diyos natin ay hindi nagpapabaya sa atin. Kung bakit sa panahon na anumang nararanasan niya, mas tumitibay ang kanyang pananampalataya sa ating Diyos. Bakit po? Dahil nagagawa niya ang kalooban ng Ama. Amen? It's a good thing na kahit anumang meron tayo, anumang mga bagay na nasa atin ngayon, ano po yung mahalaga? Ang nasusunod natin ang kalooban ng Ama. Ano bang pakinabangan ko kung matanggap ko ang anumang kayamanan dito sa mundo? Sinabi ni Pablo, kung ang aking sarili naman ay mapapapunta sa impyerno, di bali na si Kristo ang nasa akin, sapagkat alam ko na ako ay may buhay na walang hanggan. Ako ay may pag-asa. Ako ay may kaligtasan. Kaya nga po tinuturo sa atin ay magkaroon tayo ng tamang relasyon sa ating Panginoon. Ang katuwiran at ang liwanag na nasa atin ngayon ay siyang magliwanag. Ang liwanag nagmumula sa ating Panginoon. Just like the sun reflect His light in the moon and the stars. That's why the moon and the stars have light. And ganun din po yung nangyayari sa atin. Dahil sa kaliwanagan ng ating Diyos, ang liwanag naman ng nagmumula sa Diyos ay siyang makikita sa atin ng mga taong ito. Kung tayo ay magkakaroon ng isang tamang relasyon sa ating Panginoon, sapagkat alam natin na nagagawa natin ang kalooban ng Ama. We know sa ating po mga buhay, yes, dumadating po na ang ating relasyon sa ating Panginoon ay maaring masasabi natin na okay na ito. Masasabi natin ating relasyon sa ating Panginoon ngayon ay tama na ito. Masasabi natin yung relasyon natin sa ating Panginoon ay ito, kung ano yung pagkakakilala natin ngayon, ito na hanggang dulo. Ngunit ang tanong ko po, ito ba'y sapat na? Yung bang relasyon natin ngayon sa oras na ito ay sapat na? Okay na ba ito upang maparangalan ng ating Diyos? Sapat na ba yung relasyon natin sa oras na ito, ang katuwiran na meron tayo ngayon upang maitaas ang pangalan niya? Upang maparangalan ang kanyang pangalan? Upang sa pamamagitan natin sa merong relasyon tayo ay maahiyag natin ang kabutihan ng Diyos para sa kapwa, para sa ibang tao. Kaya nga po, ang laging iigting natin ngayon ay tayo ay makalakad sa kalooban ng Diyos. Tayo ay patuloy na makalakad sa naisin ng Diyos para sa atin. Kaya po ngayon, ano man yung mga bagay na meron tayo, ano man yung mga bagay na alam natin na para bang ito'y nagpapasaya sa atin, patuloy pa din po natin o naisin pa rin natin
ang magkaroon ng isang tama at maayos na relasyon sa ating Diyos. Upang tayo ay patuloy na magamit, maging liwanag dito sa mundong ito. Amen po. Kaya po sa oras na ito, ang lahat na nagnanais na magkaroon isang tamang relasyon, just like our pastor said, repent. Why? Yes, we are not worthy. Yes, we are not enough. Pero sapat ang pag-ibig ng Diyos upang patawarin tayo. Pinalaya tayo ng ating Panginoon, hindi upang gawin lang yung mga layaw natin, yung mga kagustuhan natin, kundi pinalaya tayo ng ating Panginoon upang tayo ay makasamba malaya sa ating Diyos. Upang tayo ay makapagpuri ng masaya sa ating Panginoon. Amen po. Sa oras pong ito, sa ating pananalangin, minsan pa, anyayahan natin ang ating Diyos. Ano man yung mga nasirang relasyon, let's rededicate our life. Reconnect. Hindi lang sa ating Panginoon, kundi sa ating mga kapwa. Yan ang pagkakaroon ng isang right relationship. Ang maayos ang relasyon natin sa ating Diyos, kasunod nito ang sa ating kapwa. Tayo po yumuko at pumikit sa oras na ito. At sa oras pong ito, ay sumunod kayo sa maikling panalangin ito. Panginoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Maraming salamat sapagkat ako'y inibig mo. At sa oras mong ito, humihingi ako ng kapatawaran sa anumang aking nagawa, na isip, na salita. Salamat, Ama, sa kapatawaran. Minsan pa, O Diyos, inayayahan ka namin sa aming mga puso't isipan. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at sariling tagapagligtas. Ikaw ang maghari sa amin. Isulat mo ang aming pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag hayaang mabura. Maraming salamat. Isama mo kami sa parada ng tagumpay habang kami nagkakaroon ng isang maayos na relasyon sa iyo. Salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na lang po mananalangin sa oras na ito. Panginoon, maraming salamat sa oras pong ito sapagkat ikaw ang Diyos na tumulong sa amin. Salamat, Ama, sapagkat kami tinuruan mo. Nasa anumang meron kami, Panginoon, ito'y binibilang namin nakawalan sa amin sapagkat alam namin ikaw, O Diyos, ay sapat sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at sa oras pong ito ay ninanais namin na magkaroon ng isang maayos na relasyon, koneksyon, isang liwanag na mumula sa iyo at maging kagamit-gamit kami, makita ang liwanag namin sa ibang tao, nasan mga kami, anumang ginagawa namin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang maparangalan, ikaw ang mapapurihan, ikaw ang masamba at ikaw lang ang makilala. Hindi ang aming mga galing, hindi ang aming mga talento, kundi ang tanging ang pangalan mo, O Diyos. Kaya maraming salamat, Ama. Ikaw, O Diyos, ang patuloy na tumulong sa amin, anumang aming gagawin, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang mag-lead sa amin. Anuman, Panginoon, magiging desisyon namin, Panginoon. Tulungan mo kami maging tama ang mga desisyon namin, Panginoon. At sa oras mong ito, sa lahat ng kikinig, Lord, ang dalangin namin sa kanilang mga kalagayan, sila may problema, Panginoon, pinansyal, Lord, salamat sa pagpapala. Sila may, Panginoon, ay hindi may mga karamdaman, Lord, salamat sa kagalingan. Sila man, Panginoon, ay merong mga binoproblema, mga isipin, Lord, salamat sa kapayapaan at ito pinawi mo na. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na buhay na sa amin na patuloy tumutulong at nagbibigay katagumpayan. Maraming salamat, Ama, sa iyo, O Diyos, ang papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po. Say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord.